Kabanata 2061. Walang ideya si Severin na siya na pala ang pinag-uusapan ng lahat ng mga practitioner doon. Sa sandaling iyon, napakatindi ng aurang nagmumula sa kanyang katawan, at ang kanyang dugo ay tila kumukulo sa lakas, parang isang kalderong malapit ng umapaw. Ang kapangyarihang nagmumula lamang sa kanyang pisikal na katawan ay nagmistula siyang isang halimaw na may anyong tao. Sa loob niya, rumaragasa ang malakas na enerhiyang panggamot sa kanyang mga bias at buto. Ang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ay bumubuhos papasok sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon, na bumabalot at tuluyang sumasanib sa kanya. Umakyat ang mga ulap at hamog sa ibabaw ng tahimik na burol, at ang espiritual na enerhiya ay damaloy patungo sa umiikot na mga ulap. Isang napakalakas na alon ng espiritual na enerhiya ang biglang sumiklab sa loob ni Severin, at ang pagdagsa nito ay tila binago ang espiritual na likido sa kanyang energy core at naging isang walang hanggang dagat ng espiritual na enerhiya. Ang tubig ay umaalon at humuhupa, kumikislap sa gininto ang liwanag. Ang asensya at enerhiya mula sa Fire Phoenix Snow Lotus ay pumasok sa katawan ni Severin, at naramdaman niyang parang may tanikalang nabasag sa kanyang kalooban. Sa isang iglap, isang maliwanag na bagzo ng gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, na umaabot sa daan-daang talampakan ang saklaw. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon na parabang may tumatawag dito. Isang makapal na hamog ng pinong espiritual na enerhiya ang umikot sa paligid niya, at sinipsip ng kanyang katawan ang enerhiya sa paligid na parang espongha, na inuubos ang espiritual na enerhiya sa loob ng ilang dosenang milya. Sa tuktok ng isang tigang na bundok, may humigit kumulang 100 milya ang layo, isang magandang babae ang nagmumuni-muni upang muling punuin ang kanyang espiritual na enerhiya. Ang kanyang kagandahan ay may halong malamig na dignidad. Ang kanyang mukha, na may mga matang kumikislap na parang lawas sa taglagas, ay kasing pinonggawa ng isang eskultor. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay pinalamutian ng gininto ang hairpin, at suot niya ang isang pares ng berdeng bota na may berda. Ang lahat sa kanya ay kahawig ng isang nilalang na bumaba mula sa langit. Nang maramdaman niya ang lumaragasa na aura sa kalangitan, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo sa gulat. Hindi ba ito ang aura ni Severin? Siya ba ang gumagawa ng breakthrough? Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Celeste. Matapos pumasok sa guho, nahiwalay siya kina Severin, Raymond, at sa iba pang mga disipulo ng Grundy Uno sect. Dahil sa kanyang kakayahan bilang isang level 8 Supreme Saint, nagawa niyang magpatuloy patungo sa gitna ng mga guho. Gayunpaman, handa na sana siyang magpahinga sandali nang maramdaman niya na may gumagawa ng breakthrough. Ang penomenong dulot ng breakthrough ni Severin ang nagbigay daan upang matukoy niya ang lokasyon nito. Nasa hilaga siya mula rito, sabi ni Celeste habang tumatayo at nagtungo sa direksyon ni Severin. Si Raymond at si Raden ay umatras na sa paanan ng bundok, sa isang ligtas na distansya. Ang tanawin ng nalalapit na breakthrough ni Severin ay nagdulot sa kanila ng panginginig sa matinding pagkamangha. Gaano pa ba siya lalakas? Sa isang breakthrough lang, naubos niya ang espiritual na enerhiya sa loob ng ilang dosenang milya, bulong ni Raden, na dilat ang mga mata sa paghanga. Isa siyang henyo ng ikapitong bundok, ikapito sa ranggo ng mga henyo ng sekta, at isang level 7 Supreme Saint. Ngunit ramdam niya ang napakalaking agwat sa pagitan niya at ni Severin. Ganoon din ang naramdaman ni Raymond, at para siyang isang munting bangkang tinatangay ng malakas na alon ng karagatan. Naaalala pa niya na si Severin ay isa lamang level 3 Supreme Saint kalahating taon pa lang ang nakalipas. Noon, naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Severin na maging ika-6 na core disciple. Kumalat ang mga tsismis sa loob ng sekta na si Severin ay isang ilehitimong anak ni Oscar, dahil yun lamang ang nakikitang paliwanag kung bakit binigyan siya ni Oscar ng ganoong posisyon sa kabila ng tila kakulangan niya sa kakayahan noon. Noon ay itinuring lamang ni Raymond na isang biro si Severin. Gayunpaman, ang sunod-sunod na tagumpay ni Severin laban kina Shyam, Emery, at maging kay Celeste ay napilit si Raymond na kilalanin siya bilang kapantay. Simula noon, napagtanto nila ni Raden na nasasaksihan nila ang pagsilang ng isang tunay na alamat. Natulala si Raymond nang makita niya na halos maabot na ni Severin ang kanyang antas.
Magiging kilala ang pangalan ni Severin sa buong South Sky kapag natapos ang eksplorasyong ito, bulong ni Raymond matapos ang mahabang katahimikan. Malalim na nakapailalim sa seclusion si Severin. Wala siyang kamalay-malay sa patuloy na paglakas ng espiritual na enerhiya sa paligid niya habang sinisipsip niya ang napakalakas na katangiang panggamot ng Fire Phoenix Snow Lotus. Sa pagsapit lamang ng bukang liwayway naging matatag ang espiritual na enerhiya, na siyang hudyat ng kanyang breakthrough patungo sa level 8 Supreme Saint. Sa mismong sandali ng kanyang breakthrough, namukadkad ang mga gininto ang lotus sa paligid niya at tila umulan ng mga talulot mula sa kalangitan. Libu-libong maningning na sinag ang nagtipon-tipon at bumuo ng isang nakasisilaw na liwanag na nagliwanag sa kalangitan sa loob ng daan-daang milya, na parang araw. Ang mga malalapit sa burol ay agad na nakilala ang matagumpay na breakthrough ni Severin dahil sa kamanghamanghang penomeno. Nararamdaman pa nga ni Raymond ang patuloy na pagtaas ng espiritual na enerhiya ni Severin. Mula sa early stage, umangat ito sa mid stage, sumunod ang late stage, at sa huli ay umabot sa peak stage. Habang unti-unting humuhupa ang gininto ang liwanag sa paligid ni Severin, nagninggas ang kanyang mga mata sa panibagong lakas. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya ay umalon sa paligid, na umaabot ng ilang milya. Hindi mabilang na banal at mahiwagang liwanag ang nagsanib-sanib sa likuran niya, na ginugulo ang enerhiya sa loob niya na para bang isa siyang pagan. Mistulang may isang maltong nilalang na ipinatawag, at ang kapangyarihang nagmumula rito ay tila kayang wasakin ang lahat ng madaanan nito. Sa kabutihang palad, panandalian lamang ang penomenong iyon at agad ding naglaho sa hangin. Habang naliligo sa enerhiya matapos ang breakthrough, mariing ikinuyom ni Severin ang kanyang mga kamao at naramdaman niyang kayang yanijin ng lakas sa loob niya ang mismong lupa. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang silipin ang kumukulong gininto ang dagat sa loob ng kanyang energy core, at sinulyapan ang mga meridian na parang mga bituin at ang natitirang asensya ng Fire Phoenix Snow Lotus. Napabuntong hininga siya at nagsalita. Sayang at kulang ang oras para tuluyang masipsip ang kapangyarihan ng Fire Phoenix Snow Lotus, kung hindi ay nakagawa pa sana ako ng breakthrough patungo sa level 9 Supreme Saint. Gayunpaman, agad ding nawala ang panandaliang panghihinayang na iyon. Tutal, napakaikli ng panahong ginugol niya sa seclusion kumpara sa mga karaniwang breakthrough na nangangailangan ng ilang linggo o maging mga buwan. Bukod pa rito, sapat pa rin ang natitirang kapangyarihan ng Fire Phoenix Snow Lotus upang magsilbing puhunan sa kanyang pag-angat patungo sa level 9 Supreme Saint at marahil ay hanggang sa antas ng isang Paragon. Pagkatapos ng lahat, ang halamang iyon ay kilala bilang isang 8th grade na sangkap sa alchemy. Hindi tuluyang nawala ang kapangyarihang alchemical nito matapos siyang mag-breakthrough sa level 8 Supreme Saint. Ang natitirang asensya ay magpapahintulot sa kanya na unti-unti itong dalisayan sa loob ng susunod na 1 o 2 buwan, at sa huli ay hahantong sa kanyang pag-angat sa perfect stage ng level 9 Supreme Saint. Si Severin, na may panibagong determinasyon, ay tumayo mula sa lupa. Nang makita ang paglabas ni Severin mula sa seclusion, pinangunahan ni Raymond ang grupo upang salubungin siya at nagbigay ng taos-pusong pagbati. Binabati ka namin sa iyong breakthrough. Sumunod si Raden at nagsabi, binabati kita, Severin. Ang iyong breakthrough ay magdudulot ng malaking kasiyahan sa Grande Uno sect. Sumabay rin ang natitirang mga disipulo sa pagbati at pagdiriwang. Si Severin, na halos mapuno sa papuri, ay napatawa at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Salamat sa inyong lahat. Mag-focus tayo sa ating gagawin. Kailangan nating magpatuloy patungo sa gitnang bahagi at angkinan ng pamana ni Wildfire. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang ng breakthrough ni Severin, sa wakas ay dumating si Celeste matapos sundan ang direksyon ng penomeno. Nang makita niya ang kanyang mga kasamang disipulo sa tigang na burol, napuno siya ng kagalakan. Simula nang pumasok sila sa abode ni Wildfire ay nahiwalay na siya sa lahat. Wala siyang nakitang bakas ng sinuman sa kanyang dinaanan, kaya inakala niyang makikita na lamang niya sila kapag narating na niya ang gitnang bahagi at natagpuan ang pamana ni Wildfire. Ang breakthrough ni Severin ang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa na muling makasama ang mga ito, kaya hindi nakatakataka ang kanyang kasiyahan.
Napakunot ang noo ni Celeste sa kalituhan nang makita ang maraming taong nakapaligid kay Severin, ngunit agad na bumagsak ang kanyang panga nang maramdaman niyang umabot na ito sa Perfect Stage Level 8 Supreme Saint. Nakagawa ka na naman ng breakthrough patungo sa Perfect Stage Level 8 Supreme Saint. Lubos na nagulat si Celeste. Naalala niyang kamakailan lamang ay nag-breakthrough pa lang si Severin patungo sa Level 7, kaya hindi niya maunawaan kung paano ito muling nagawa sa loob lamang ng 2 araw sa mga guho. Habang nilalamon pa ni Celeste ang kanyang pagkagulat, naging alerto si Raymond nang mapansin niyang may lumilipad papalapit sa kanila. Ngunit agad din siyang kumalma nang makilala niya kung sino iyon. Celeste, hindi ko inakalang mahahanap mo kami, bati niya bago pa man makapagsalita ang iba. Maayos na lumapag si Celeste na may ngiti at marahang tumango. Wala pa akong nakakasalubong na kahit sinong kasamang disipulo mula nang pumasok ako sa guho. Mahirap talaga kayong hanapin. Pagkatapos ay ikinwento niya ang kanyang mga naranasan sa loob ng guho. Alam ni Severin na ang kanyang espiritual na enerhiya ang naging dahilan kung bakit siya natagpuan ni Celeste, kaya napangiti siya ng mapait at nagsabi, "Maswerte lang akong nakagawa ng breakthrough matapos makatagpo ng ilang mahahalagang halamang gamot." Isinalaysay naman ni Raymond ang mga pangyayaring may kinalaman sa Fire Phoenix Snow Lotus, kabilang ang laban ni Severin laban kina Uzer, Sean, at Tobias. Binanggit din niya na nasugatan ni Severin si Sean. Lumaki ang mga mata ni Celeste sa hindi makapaniwala matapos marinig iyon. Nakamit ni Severin ang halamang gamot at nasugatan pa ang isang Level 9 Supreme Saint kahit na napalibutan siya ng mga kalaban. Nang kumpirmahin pa ng isa sa mga disipulong nakasaksi sa buong laban ang sinabi ni Raymond, tuluyan ang naniwala si Celeste na totoo ang kanyang mga salita. Kasing gulat siya ni Raymond noong una niya itong marinig. Bilang isang core disciple at isa sa mga henyo ng sekta, isa rin siyang Level 9 Supreme Saint. Gayunpaman, kabilang siya sa may pinakamababang ranggo sa lakas ng labanan sa 5 core disciple dahil sa kanyang pagtuon sa alchemy. Kahit ganoon, hindi pa rin may kakaila ang katotohanan. Tiningnan niya si Severin na may halong damdamin at inamin, "Minamaliit kita noon. Ang lakas mo ay higit na mas mataas kaysa sa akin." Hindi niya maiwasang humanga nang maalala niya ang napakabilis at kahanga-hangang pag-unlad ni Severin sa kabila ng maikli nitong pananatili sa sekta. Mapagkumbaba na tinanggihan ni Severin ang papuri. "Sobra mo naman akong pinupuri. Sinasabi ko sa iyo, swerte lang talaga iyon." Sa loob-loob ni Celeste, swerte raw, parang hindi naman. Ngumiti si Raymond at nagsabi, "Diretsuhin na natin, panahon na para magtungo tayo sa gitnang bahagi." Sumang-ayon sina Severin at Celeste. Matapos ang isang maikling pahinga, lumipad sila paitaas na parang mga guhit ng liwanag at nagtungo sa gitnang lugar. Hindi nagtagal, isang kumikislap na palasyo ang lumitaw sa abot tanaw. Ang palasyo, na may humigit kumulang 100 silid, ay sinauna at payak ang disenyo. Makikita sa labas nito ang bakas ng matinding paglipas ng panahon. Isang kumikislap na formation ang nagpo-protekta rito at nagbibigay ng malabong, malaiterong liwanag na nagpapaalala sa isang tirahang makalangit na nakapugad sa mga ulap. Makikita agad ang pagiging pambihira nito sa isang sulyap pa lamang. Alam ng lahat na naroon ang pamana ni Wildfire. Pagdating sa paligid ng palasyo, nakita ni Severin ang mga disipulo mula sa mga sekta ng Dayform, Purevoid, at Marvel. Naroon ang ilang pamilyar na mukha, tulad ni Uzer mula sa Dayform sect, si Tobias mula sa Steels, at maging si Sean mula sa Gars. Ang pagdating ni Severin ay agad na nagdulot ng bulong-bulungan sa mga nakapaligid. Sa wakas ay dumating na ang 3 core disciple ng Grundy Uno sect. Pinamumunuan sila nina Raymond, Severin, at Celeste. Hindi ba si Severin iyon, ang henyo ng Grundy Uno sect? Narinig ko na nasugatan daw niya si Sean mula sa Gars. Talaga ba? Hindi ba Level 9 Supreme Saint si Sean? Level 7 Supreme Saint lang daw si Severin. Paano niya nagawa iyon? Hindi ka maniniwala, pero ang lakas ni Severin sa labanan ay lampas pa sa kanyang antas. Kaya niyang makipagsabayan kahit kina Uzer at Sean. Grabe, ganoon ba talaga kalakas si Severin? Ang hirap paniwalaan na kaya niyang kalabanan ang 3 ng hindi napapailalim.
Ang mga guhong ito ay punong-puno ng pinakamahuhusay na talento sa South Sky. Ang mga practitioner na walang kinabibilangang sekta tulad natin ay wala talagang tsansang magningning. Nang marinig ang kanilang usapan, ang ilang henyo na nakaranas ng pagkatalo sa kamay ni Severin ay nagkaroon ng madilim na ekspresyon. Walang sino man ang makapagtanggi sa mga usap-usapan dahil lahat ng iyon ay totoo. Sa panig ng Gars, mapotla pa rin ang mukha ni Sean habang malamig siyang sumangot at umiwas ng tingin. Malinaw na may hinanakit pa rin siya mula sa kanilang sagupaan dahil sa Fire Phoenix Snow Lotus. Matapos pumwesto malapit sa palasyo, pumili si Severin ng isang maluwag na lugar upang maupo at maghintay. Hindi pa handang magbukas ang lugar ng pamana ni Wildfire, kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang magpahinga at makabawi ng lakas. Lumipas ang panahon, at mabilis na dumaan ang 5 araw. Lalong tumindi ang malaeterong liwanag na nagmumula sa palasyo at umakyat ito sa kalangitan, bumuo ng isang tanawing umaabot ng ilang dosenang milya. Mas marami pang practitioner ang nahikayat na pumunta sa lugar, kabilang ang lahat ng mga henyo at piling disipulo mula sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky, pati na rin ang Steels at ang Gars. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng paghihintay, unti-unting hamina ang formation ng palasyo. Sa harap ng nagmamasid na karamihan, biglang sumabog ang buong estruktura sa isang nakasisilaw na liwanag, at pinakawalan ang isang malakas na bug zone ng espiritual na kapangyarihan. Tuluyang gumuho ang haminang formation at nagbukas ang pasukan ng palasyo. Sa sandaling iyon, agad na nalaman ng lahat na abot kamay na ang lugar ng pamana ni Wildfire. Kabanata 2065. Kailangan nating magmadali. May sumigaw ng malakas mula sa hanay ng mga tao. Nang tuluyang gumuho ang formation ng palasyo, maraming practitioner na walang kinabibilangang sekta ang sabay-sabay na sumugod pasulong na parang mga guhit ng liwanag. Ayaw magpaiwan ni Tobias. Umungal siya sa kanyang mga kasapi ng angkan. Sumunod kayo sa akin. Sa kanyang utos, daan-daang level 3 at level 4 Supreme Saint mula sa Steels ang sabay-sabay na naglabas ng kanilang lakas. Madali nilang napigil at sinupil ang mga practitioner na walang kinabibilangang sekta na unang sumugod sa ere. Sa panig ng Gars, umangat sa himpapawid si Sean at kumaway, na hinihikayat ang kanyang mga kasamahan. Bilasan natin. Si Uzer, na kasama ang mga miyembro ng kanyang sekta, ay naglabas ng napakataas at nakakatakot na aura habang tumayo at mabilis na nagtungo sa lugar ng pamana. Ang pinuno ng Pure Void sect na si Soren Morley ay nagmistulang isang mabangis na halimaw habang inilalabas ang kanyang aura bilang level 9 Supreme Saint. Ang enerhiya ay lumikha ng matinis na tunog sa hangin, at pasigaw niyang sinabi sa kanyang mga disipulo. Dapat tayong kumilos agad at samantalahin ang pagkakataong ito. Sa mas malayong lugar, ang pinuno ng Marver sect na si Gillian Northrop ay pinakawalan ng kanyang level 9 Supreme Saint na enerhiya nang makita ang paglitaw ng pamana. Ang kanyang nakakatakot na espiritual na enerhiya ay umakyat sa kalangitan, at iniutos niya sa kanyang mga disipulo. Angkinan natin ang pamana para sa ating sekta. Lahat ng mga pinuno ay tila nagbibigay ng utos habang ang 4 na pangunahing sekta ay nagsiksikan kasama ang mga kilalang angkan upang makapasok sa palasyo. Tinawag nina Severin at Raymond ang mga disipulo ng Grundy Uno sect upang kumilos matapos makita ang sitwasyon. Nang makapasok sila sa lupain ng pamana, natuklasan ni Severin ang isang kayamanang puno ng sinaunang mga halamang gamot. Mayroong 1,000 taong panax, 10,000 taong reishi mushroom, at sari-saring bihirang halamang alchemical. Ang mga halamang ito ay namumulaklak sa kahabaan ng daan, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Severin sa mga karaniwan ngunit napakahalagang halamang iyon. Siya, si Raymond, at si Celeste ay sabay-sabay na lumipad at nagtungo diretso sa kailaliman ng palasyo. Pagkatapos ng lahat, naroon ang pamana ni Wildfire, pati na rin ang Sky Soil Zenith. Gaya ng inaasahan, nang makalampas ang lahat sa mga restriksyon ng panlabas na formation, ang palasyong dati naliligo sa banal na liwanag ay nagsimulang magpintig ng libu-libong gininto ang sinag na may bahid ng pula. Isang mapalad na enerhiya ang bumuga sa anyo ng lilang hamog, na ginawang mistulang malaparaisong tanawin ang nasa harapan nila. Ilang mga henyo mula sa mga pangunahing sekta ng South Sky ang unang nakapasok sa palasyo,
kasama ang iilang piling level 7 at level 8 Supreme Saint. Bukod kina Severin, Raymond, at Celeste na tatlong core disciple, mayroon ding level 8 Supreme Saint na si Sandy at level 7 Supreme Saint na si Raden ang Grundy Uno Sect, kaya umabot sa 5 ang kanilang mga pangunahing leader. Kasama nina Tobias, Sean, Uzer, Soren, at Jillian, mayroon ding ilang level 7 at level 8 Supreme Saint mula sa bawat grupo. Sa kabuuan, mahigit 12 ang Supreme Saint na level 7 pataas ang pumasok sa palasyo. Lahat ay nag-iingat at nagbabantay sa isa't isa. Pagpasok ni Severin sa palasyo, naramdaman niya ang isang napakalakas na bug zone ng kapangyarihan, at ang aura sa paligid ay napakayaman kaya halos maging likidong espiritual na enerhiya. Matapos maglakad ng ilang minuto, narating nina Severin at ng iba pa ang pinakasentro ng palasyo. Naliligo ito sa isang nakasisilaw na liwanag na nabulag ang lahat ng pumasok, kabilang sina Sean, Uzer, at maging sina Tobias at Raymond. 6 na maningning na orb ang nakalutang sa himpapawid sa ibabaw nila, bawat isa ay napapalibutan ng isang halo. Ang kumikislap na halo ay nagsisilbing proteksyon, at bahagya nilang natatanaw kung ano ang nasa loob nito. Ang unang halo ay naglalaman ng isang lilang plakang pamana. Paminsan-minsan ay sumasabog ito ng gininto ang apoy na napakainit na tila kayang sunugin ang mismong espasyo. Kahit ang mga veteranong level 9 Supreme Saint tulad ni Uzer ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang kaluluwa kapag lumalapit sa naglalagablab na apoy. Sinabi ni Severin na tila iyon ang mga teknik sa pakikipaglaban at mga banal na sining ni Wildfire. Matapos suriin ang lilang flake, ibinaling ni Severin ang kanyang pansin sa ikalawang halo na lumulutang sa malapit. Ipinakita nito ang isang bahagyang naninilaw na aklat na may pabalat na gawa sa balat ng hayop. Ang mga salitang nakasulat dito ay kahawig ng maliliit na poloka. Ang sinumang makasilip dito ay agad na makakaalam sa pambihirang kalikasan nito. Bagamat mukhang simple ang aklat, walang sinuman ang naglakas loob na maliitin ito. Kung tutuusin, ang mga bagay na matatagpuan sa loob ng tirahan ay halos tiyak na mga pambihirang kayamanan. Ang ikatlong halo ay naglalaman ng isang tableta na kumikislap sa masiglang asensya ng buhay. Ang tableta na kasing laki ng hinlalaki ay hitik sa pilosopiya at sa malakas na espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa. Dahil dito, malinaw na isa itong dekalidad na ikawalong antas na tableta. Ang ika-4 na halo ay naglalaman ng isang kayamanang maaaring ipagkamaling lumilipad na karayom. Naglalabas ito ng matinding lamig na parang sinaunang madilim na yelo. Ang aura na ibinubuga nito ay nagdulot ng panginginig sa lahat, na parabang sila ay nasa bingit ng isang nagyayelong kailaliman. Iyon ay isang dekalidad na espiritual na kayamanan, napasigaw si Raymond matapos itong makita. Ang mga dekalidad na espiritual na kayamanan ay mga inaasam na pag-aari ng mga Paragon at maging ng mga Royal Paragon. Napakabihira ng mga ito, kahit na sa buong South Sky. Ang ikalimang halo ay nagpo-protekta ng isa pang mataas na antas na espiritual na kayamanan na mukhang isang panangga para sa depensa. Sa wakas, ang ika-6 na halo ay naglalaman ng isang espiritual na kayamanan na kasing laki ng palad at hugis munting bundok. Naglalabas ito ng banal na liwanag at nababalutan ng umiikot na maitim at dilaw na enerhiya na nagpapabaluktot sa nakapaligid na espasyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin nang makita iyon. Iyan na iyon, ang Sky Soil Zenith. Pagkapasok pa lamang ng lahat sa palasyo, agad kumilos ang mga henyo mula sa bawat pangunahing sekta at nagunahan patungo sa kani-kanilang nais na kayamanan. Hindi nagatubili si Severin at pinakawalan ang kanyang nag-aalimpuyong espiritual na enerhiya. Sumugod siya patungo sa Sky Soil Zenith at halos maabot na ito nang biglang mapunit ang espasyo sa kanyang paligid at may isang sibat na bumulusok palabas sa napakabilis na bilis. Nakatayo si Sean sa bahagyang lampas sa abot kamay. Humahapay ang kanyang buhok dahil sa rumaragasang espiritual na enerhiya habang hawak niya ang kanyang ginintoang sibat. Pagkatapos ay pumintig ang kanyang aura ng matinding bangis habang sumugod siya kay Severin na may layuning pumatay. Napangisi si Severin at nagsabing ikaw mismo ang magdadala sa sarili mo sa kamatayan. Mabilis niyang itinaboy ang sibat ni Sean gamit ang Scarlet Sky Sword. Matapos ang ilang sagupaan, naramdaman ni Sean na lalo nang nahihirapan siyang salagin ang mga atake ni Severin.
Walang pag-aalinlangang sumali si Uzer sa labanan at inatake si Severin. Nagsimulang umalimbakay ang aura ni Severin. Hawak niya ang Dark Gold Bell bilang depensa sa isang kamay habang ginagamit ang Scarlet Sky Sword sa kabilang kamay para umatake. Doon niya pinakawalan ng buong lakas ng isang ikawalong antas na Supreme Saint. Hindi nagtagal, napunta sina Uzer at Sean sa matinding kawalan. Tunay na nabubuhay ka sa reputasyon mo bilang isa sa mga pangunahing disipulo ng Ronde 1 sect, malamig na wika ni Uzer. Pagkatapos ay mariin niyang sinabi na sa malas mo, sa akin ka napunta. Ibubuhos ko na ang lahat sa pagkakataong ito. Hindi mo na ako makikitang sumusubok lang gaya ng dati. Pagkatapos niyang magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay at sinunggaban ang kawalan sa harap niya. Isang dugong pulang sisidlan na punong-puno ng masamang enerhiya ang agad na nagpakita sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang sisidlan, tila napailalim ang paligid sa napakalakas na presyon. Napangiwi ang lahat ng maramdaman nila ang matinding kirot sa kanilang mga dibdib. Nakilala ni Raymond ang bagay na hawak ni Uzer. Nanlaki ang kanyang mga mata at nasabi niyang iyon ang katamtamang kalidad na espiritual na kayamanang kilala bilang Demon Blood Gourd. Namumutla ang mukha ni Raymond nang makita niya ang Demon Blood Gourd. Nagsimula siyang mag-alala para kay Severin. Ang Demon Blood Gourd ang alas ni Uzer at isa sa dalawang kayamanang ipinagkakapuri sa kanya, ang isa pa ay ang Thunderbolt Pool. Kilala ang sisidlan sa masamang enerhiya nito na nauuhaw sa dugo kapag naisa aktibo. Kahit ang mga ikawalong antas na Supreme Saint ay maaaring maapektuhan sa pag-iisip ng mapang-api na enerhiya nito. Bagamat isa lamang itong katamtamang kalidad na kayamanan, kilala ang Demon Blood Gourd sa buong Dayform sect. Isa si Uzer sa mga henyo ng Dayform sect, kaya natural lamang na mas marami ang nalalaman ni Raymond tungkol sa isang taong itinuturing niyang kapantay. Dahil dito, naging seryoso ang kanyang mukha at tuluyang natigilan, nawala ng masabi, nang ilabas ni Uzer ang sandatang iyon. Hindi man lang mangangaha si Raymond na harapin si Uzer sa ganitong sitwasyon. Iba naman ang naging reaksyon ni Sean kumpara kay Raymond. Ang una niyang pagkabigla ay napalitan ng tuwa at kalaunan ay naging baliw sa pananabik. Mariin siyang ngumisi at nagsabi na paalam na Severin, siguradong patay ka na. Ang Demon Blood Gourd ang alas ni Uzer, at sapat ang lakas nito upang umabot sa antas ng mga dekalidad na kayamanan kahit na ito ay katamtaman lamang ang kalidad. Maaari itong ituring na kapantay ng Soul Devouring Nail ni Tobias pagdating sa epekto nito sa kaluluwa ng isang practitioner. Isa itong mabagsik na sandata na maaaring gamitin upang pakawalan ang masamang enerhiya nito o pigilan ang kaluluwa ng kalaban. Dahil sa matinding galit niya kay Severin, naging mabangis ang ngiti ni Sean. Maaaring malakas si Severin, ngunit may alas si Uzer. Malinaw na naalala ni Sean ang kahihiyang dinanas niya sa pagkatalo sa kamay ni Severin, isang kinalabasan na hindi niya matanggap. Ang mga bulong at pangungutya ng mga nanunood ay nagsilbing patuloy na paalala ng kanyang pagkabigo, dahil tila palihim na pinag-uusapan ng lahat ang pinsalang tinamo niya mula kay Severin. Ang tanging paraan upang mapawi ang kanyang galit ay ang pagkamatay ni Severin. Dahil sa patuloy na kahihiyan, sumugod siya kay Severin habang inaatake ito ng kanyang sibat at sumigaw na mamatay ka. Pagkatapos ay lumingon siya kay Uzer at sinabi na siya na ang sasalo. Isang gininto ang liwanag ang sumiklab patungo sa langit mula sa gininto ang sibat, pinunit ang hangin at lumikha ng isang magulong ipo-ipong dumiretso kay Severin. Di nagtagal, 1,000 sinag ng sibat ang nagpakita at pinuno ang palasyo ng nakakatakot na enerhiya na tila kayang wasakin ang mismong hibla ng kawalan. Nanatiling kalmado si Severin. Isang kislap ng pagsuwi ang nagliyab sa kanyang mga mata habang pinakawalan niya ang kanyang gininto ang liwanag. Sa isang kisap mata, ang sinag ng liwanag ay humubog bilang isang dambuhalang higanti na mas mataas pa sa palasyo. Pinakawalan nito ang isang malakas na pagsabog ng tunog na tuluyang sumira sa mga papasok na sinag ng sibat. Ang marahas na pagsabog ay nagpadala ng mga alon ng pagkabigla sa buong palasyo. Dahil sa atakeng iyon, napasambit si Uzer. Pagkatapos ay itinaas ni Uzer ang kanyang kamay at bumuo ng isang selyo upang isaaktibo ang Demon Blood Gourd. Isang dambuhalang alon ng dugong pulaang, nakakaagnas na hamog ang biglang sumabog palabas, na nagbabantang lamunin ang lahat ng madaanan nito.
Lahat ng nalukuban ng dugong pulang hamog ay naging abo sa ilalim ng nakakatakot nitong kapangyarihan. Ang iba pang mga henyo na nakasaksi sa nangyari ay agad na umatras mula sa gitna ng labanan at ginamit ang kani-kanilang mga kagamitang panangga upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa isang sulok ng palasyo, isang payat na figure na nakasuot ng manipis na bestida at may belo sa mukha ang tahimik na nagmamasid sa mga kilos ni Uzer. Siya ay walang iba kundi si Jillian ng Marver sect. Nang sulyapan niya si Severin, umiling siya at bahagyang bamulong sa sarili na kung isa lamang siyang ikasyam na antas na Supreme Saint, baka kaya pa niyang salagin ang mga atake, ngunit sayang at hindi pa siya umaabot sa antas na iyon. Nanatili siyang neutral sa sitwasyong iyon dahil wala naman siyang gaanong naging ugnayan kay Severin, at wala ring alitan ang kanilang sekta sa sekta nito. Bagamat isa siyang mapagmataas na henyo ng Marver sect at kabilang sa 4 na dakilang kagandahan ng South Sky, kinilala pa rin niya na isang malakas na individual si Severin. Bago pa man ang ekspedisyon, binalaan na siya ng mga matatanda ng sekta na mag-ingat sa hindi pangkaraniwang ika-6 na core disciple ng Grundy Uno sect. Matapos pumasok sa mga guho ni Wildfire, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa labanang isa laban sa 3 ni Severin, lalo na ang pagkakasugat ni Sean. Nang personal na masaksihan ni Jillian ang lakas ni Severin, doon lamang niya tunay na naunawaan ang lawak ng kanyang kakayahan. Bilang isang ika-7 antas na Supreme Saint, ipinakita ni Severin ang napakalakas na kapangyarihan nang harapin niya ang 3 ika-9 na antas na Supreme Saint. Gayunpaman, ang pagsasama ng Demon Blood Gord ni Uzer at ang walang tigil na pag-atake ni Sean ay maaaring masyado ng mabigat para kay Severin. Kung tutuusin, karaniwan ang kayang talunin ng mga henyo ang mas malalakas sa kanila, ngunit ang magtagumpay sa ganitong kalagayan ay maaaring manatiling isang imposibleng pangarap lamang. Sa kabilang panig ng labanan, pinag-cruise ni Soren, ang henyo ng Pure Void sect, ang kanyang mga braso habang may interes na pinagmamasdan si Severin at ang iba pa. Sinabi niya na ang ika-6 na core disciple ng Grundy Uno sect ay isang tunay na kawili-wiling tao. Simula nang pumasok si Soren sa mga guho, tila lahat ay tungkol na kay Severin ang pinag-uusapan, kasama na ang mga pahayag na kaya niyang humarap sa 3 kalaban, at nasugatan niya si Sean, at napilit niyang tumakas si Tobias. Noong una, tinawanan lamang ni Soren ang mga chismis na iyon dahil kapwa ika-9 na antas na Supreme Saint sina Uzer at Sean. Bagamat kahanga-hanga si Severin bilang isang ika-7 antas na Supreme Saint at core disciple ng Grundy Uno sect, tila napakalayo pa rin niya sa kanilang antas. Subalit nang masaksihan ni Soren ang kalmadong kilos ni Severin laban kina Uzer at Sean sa loob ng mga guho, napagtanto niyang may higit pa kay Severin kaysa sa nakikita ng mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Sean na naharang ni Severin ang kanyang pag-atake habang ang kanyang ginintoang sibat ay naglalagablab sa liwanag. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata at hindi na niya napigilan ang matinding hangereng pumatay. Ang espiritual na enerhiya ng isang ika-9 na antas na Supreme Saint ay biglang sumabog, at umalangaw-ngaw ang gininto ang sibat habang pinupuno niya ito ng espiritual na kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan, buong lakas niyang itinusok ang sibat. Pinunit ng pag-atake ang hangin sa harap nito at tila hiniram ang kapangyarihan ng lahat ng elemento. Batay pa lamang sa aura nito, sapat na iyon upang pumatay ng isang ika-8 antas na Supreme Saint at maaari ring makapinsala maging sa isang ika-9 na antas. Hindi nag-atubili si Severin at pinakawalan ng isang alon ng espiritual na kapangyarihan. Ang kanyang mga meridian ay kumislap na parang mga bituin, at ang Scarlet Sky Sword sa kanyang kamay ay sumabog sa nagniningning na kalooban ng espada. "Kunin mo ito," sigaw ni Severin habang inihampas ang Scarlet Sky Sword. Ang sinag ng espada na may habang daang talampakan ay biglang humiwas sa kalangitan at pinaliwanag ang buong palasyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang sumunod na pagsabog ay nagpalipad sa ginintoang sibat palayo. Nanlamig ang mga mata ni Sean at buong lakas niyang itinulak pasulong ang kanyang palad. Ang mga kasulatan ng pilosopiya ay kumislap sa kanyang paligid, at sa loob lamang ng isang iglap ay nabuo ang isang napakalaking palad. Sa loob ng palad na iyon ay may kumikislap na parang bituin na kalawakan,
At mula sa gitna nito ay tila lumalabas ang hindi mabilang na sinag ng banal na liwanag. Pumipintig ito ng mapanirang kapangyarihan ng isang ikasyam na antas na Supreme Saint na kayang durugan ng kahit karaniwang ikawalong antas na Supreme Saint. Tumugon si Severin sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang kamay at marahang pagpitik ng daliri. Tila gumalaw ang lupain habang umalangaw ang isang gumuguhit na tunog sa hangin. Ang gininto ang liwanag ay kumalat sa kanyang paligid at nagsiksikan sa dulo ng kanyang daliri, at bumuo ng isang maliit na bowl ang liwanag na may aura na kayang wasakin ang espasyo. Masamang hindi gumanti kung hindi ko ito susubukan, panunuya ni Severin habang ipinitik ang kanyang daliri kay Sean. Isang gininto ang kislap ang sumabog mula sa kanyang mga daliri at mabilis na lumaki, at naging isang bakas ng daliri na kasing laki ng bundok habang rumaraga sa pasulong. Binaluktot ng enerhiya ang paligid na espasyo at nagdulot ng paglitaw ng mga bitek. Nabasag ang liwanag ng gininto ang sibat sa ilalim ng bakas ng daliri ni Severin, at nabuo ang mga bitek sa buong katawan nito bago ito sumabog sa isang ulan ng nagliliwanag na liwanag. Makalipas ang ilang sandali, tumilapon si Sean palayo habang bumubuga ng dugo. Nakatitig lamang si Sean sa gulat habang walang kahirap-hirap na winasak ni Severin ang kanyang teknik. Sa kanilang huling labanan, kinailangan pang gumamit ni Severin ng isang espiritual na kayamanan upang salagin ang gininto ang sibat niya. Ngunit sa kasalukuyang sagupaan, winasak ni Severin ang buong pag-atake sa isang simpleng pitik ng daliri. Ang pagkabigla ni Sean ay mabilis na napalitan ng nakapapasong galit. Sumigaw siya na papatayin kita habang napapilipit ang kanyang mukha sa matinding puot. Mahigpit niyang hinawakan ng gininto ang sibat hanggang sa mamotla ang kanyang mga kamao. Kanina lamang ay uhaw na uhaw siya sa dugo ni Severin, ngunit agad siyang pinabagsak ng realidad. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Uzer na magsanib puwersa sila para patayin siya. Nananatiling nakalutang si Uzer sa ere, at ang liwanag ay pumupuno sa espasyong nakapaligid sa kanya. Tinitigan niya si Severin nang may naglalagablab na tingin at nagtanong kung iyon na ba ang lahat ng kaya niya at kung iyon lamang ang kanyang lakas ay malapit na siyang mamatay. Nagtipon ang mga henyo ng South Sky sa mga guho para sa iisang layunin, ang angkinan ng mga kayamanan at teknik na iniwan ni Wildfire. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ni Uzer ay ayusin ang kanyang alitan kay Severin. Ang pagpatay kay Severin ay magsisilbing babala sa lahat. Malamig na napangisi si Severin at sinabi na matapang kang magsalita ng ganyan gayong tumakbo ka palayo sa kalagitnaan ng laban natin noong nakaraang araw. Kabanata 2070, mayabang ba ang lahat ng miyembro ng Dayform Sect? Wika ni Severin habang itinaas ang Scarlet Sky Sword, kahit ang tinatawag ninyong henyo na si Thorold ay wala namang nagawa laban sa akin noong nakipaglaban kami sa Nunto City noon. Nanlaki ang mata ni Uzer at namula ang kanyang mukha. Hindi siya humarap kay Severin sa loob ng guho dahil kay Thorold, ngunit ang publikong panlalait ay lalo lamang nagpainit ng kanyang ulo. Wala pang sino man ang nang-ahas na manukso sa kanya mula nang maging ikasyam na antas na Supreme Saint siya. Si Severin ang una. Patay ka na, Severin, at sumabog ang dugong pulang hamog mula sa Demon Blood Gourd ni Uzer. Ang hamog ay nagbuklod at naging libu-libong matutulis na talam, lahat ay tuwirang tinutok kay Severin. Perpektong timing, malamig na wika ni Severin habang ang magulong banal na liwanag ay kumikislap sa paligid niya at ang kanyang aura ay nabuo sa kasulatan ng pilosopiya na umiikot sa kanyang katawan. Sa isang mahinahong itinaas ng kanyang kamay, tila naging dambuhalang nilalang siya na sakop ng nakakatakot na espiritual na enerhiya. Ang banal na liwanag mula sa kanyang braso ay sumabog sa espasyo at lumusab ng walang tigil na puwersa. Tulad ng martilyo sa pako, ang kanyang palad ay sagisag ng pagkawasak habang ito ay bumagsak patungo kay Uzer. Bawat talim na lumalapit sa palad ni Severin ay agad na naglaho. Samantala, mahigpit pa ring hawak ni Severin ang Scarlet Sky Sword, na sumabog sa magulong sword wheel na nagwagayway sa kalangitan. Sky Soil Heptagold Sword Energy. Isang nakakatakot na alon ng sword wheel ang sumabog at pinuno ang espasyo ng malawak na gininto ang liwanag. Tila huminto ang oras para kay Severin habang kahawig niya ang isang banal na nilalang na nagpakita simula pa noong unang panahon. Pinawi ng gininto ang sinag ng espada ang dugo na pulang hamog na parang sinag ng banal na paghihiganti.
Sobrang lakas nito para kay Uzer upang makaiwas, at ang naglalahong hamog ay nag-iwan sa kanya na bukas sa hiwa ng sword wheel ni Severin. Unti-unting nanghina ang kay-abangan niya at naging isang malungkot na anino ng dati niyang sarili habang bumubuga ng dugo. Paano siya naging mas malakas? Galit at gulat ang Bum-A-Lot kay Uzer habang lumiit ang kanyang mga mata. Lalo pang lumakas si Severin kaysa dati. Bagamat hindi ginamit ni Uzer ang kanyang buong lakas noong labanan para sa Fire Phoenix Snow Lotus, ang kanyang alas ay hindi rin nakatulong upang pigilan ang sword wheel ni Severin. Huwag kang matigilan. Malamig na wika ni Severin habang isinuswag ang Scarlet Sky Sword. Lalo pang walang tigil ang kanyang pag-atake. Nang itim ang mukha ni Uzer. Sobrang nakamamangha ang sword wheel, at halos wala ng silbi ang Demon Blood Gourd niya. Nang mapagtanto niyang nalampasan na ni Severin ang kanyang imahinasyon sa lakas, nagpasya si Uzer na ibuhos ang lahat ng kanyang kakayahan. Tinawag niya si Sean habang iniaktibo ang kanyang Element Constitution at ang Thunderbolt Pool. Sa loob lamang ng ilang segundo, napuno ng kidlat ang buong palasyo.